Ito na po ang materialis na ginamit natin mga ka-TH. Ang tawag po dito mga ka-TH ay ferrite rod na matatagpuan natin mga ka-TH sa AM radio. Ginamit po itong antenna mga ka-TH para makasagap siya ng radio waves or radio activity or radiation po mga ka-TH. Ito po yung ginamit niya para makasagap po. Na kapag nabudburan po ito ng coil or yung magnetic wire mga ka-TH ay nakakasagap na po siya ng signal mga ka-TH. At ito po yung makikita po natin ito sa AM radio mga ka-TH. Ayan po. Kung napapansin nyo po yan. Yan sa dulo niya may magnetic coil po dyan. Magnetic wire po mga ka-TH. At pansinin nyo po, medyo nakadikit siya ng konti sa magnet sa radio. Kasi po mga ka-TH, yung magnetic coil na siyang nagsasagap ng magnetic waves at radio waves po o radioactive elements, siya po yung nagsasagap at imumultiply po siya gamit ng magnet na yan mga ka-TH. Kaya kadalasan po ang ating locator mga ka-TH ay ginagamitan po ng coil or ganito mga ka-TH, magnetic wire. Halos lahat po ng detector natin mga ka-TH, meron po nito mga ka-TH, magnetic wire or magnetic coil mga ka-TH. Kasi yan po ang sumasagap ng signal or mga radioactive elements mga ka-TH na siyang imumultiply naman gamit nitong ferrite rod. Kasi itong ferrite rod ay isang magandang receiver po mga ka-TH. Receiver po siya ng radio waves mga ka-TH. Kaya ang ginawa ko po dito mga ka-TH, binubudburan ko po siya ng coil or magnetic wire na mga ganito mga ka-TH. Hindi ko lang batid kung ilang ikot po yun at ilang patong ang ginamit ko. At pagkatapos ko po siya mabudburan mga ka-TH ay ito na, halimbawa ito po yung antenna. Antenna ng FM ang ginamit ko kasi yan po madalas at malakas po siyang sumagap ng radioactive elements mga ka-TH. Kaya pagkatapos ko itong mabudburan, itong mga maliliit na ito, ginawa ko siyang pendulum. Pagkatapos ko siyang budburan ng copper, ng magnetic wire mga ka-TH ay nilagay ko siya dito at yung mga dulo ng wire ay itinap ko siya dito sa antenna. Ito kasi bronze rod po ito mga ka-TH. Itinap ko po dito sa antenna at siyempre yung dulo kikiskisan mo yun para yung energy na nasa kanya mga ka-TH ay magko-connect siya dito sa antenna at tatakbo siya papunta rito sa dulo mga ka-TH. Which is ang dulo nito mga ka-TH ay ang dulo naman niya kapag ka nagawa na yung pendulum dito mga ka-TH, nayari mo na yung pendulum, set up na siya. Kapag ka nakasagap na siya ng magnetic ng radio waves o radioactive elements, kapag ka nakasagap na siya mga ka-TH, tatakbo siya dito sa dulo. Na ito namang dulo mga ka-TH ay konektado siya sa ating antenna. Ito, konektado siya dyan mga ka-TH. Nakakonek po siya dyan. At ito naman yung kibali-bala load natin. Yan, nakakonek yan siya dyan mga ka-TH. Ito, may nakapulupot din dito na magnetic wire na medyo malalaki mga ka-TH. May nakapalupot dyan na magnetic wire. Hindi ko po batid kung ilang ikot or ilang patong siya mga ka-TH. At pagkatapos, pag nalagay na, nayari ko na yung pulupot niya dito, yung paikot na magnetic wire, nakakonek siya dito mga ka-TH. So ang connection niya dito at doon sa dulo, halos parehas lang. At ang load nila mga ka-TH ay itong power load ko po, nilagyan ko po siya ng uling mga ka-TH. Uling po ang nilagay ko. Ito po siya mga ka-TH. Uling po siya ng bao mga ka-TH. Yan. Uling ng bao. Ito yung ginamit ko. Uling siya ng bao. Pang power load dito mga ka-TH. Pero nakapalibot na siya dito sa kasi nilagay po natin ito sa PVC mga ka-TH. Nakapalibot.
At nilagyan ko po siya ng tawag nito, ng yun bang nakukuha natin sa buhangin mga katiits sa ilog. Kapag ito ilublob mo po ito sa buhangin, mayroon ka makukuha dito na pyrites mga katiits. Yan po ang pinagload ko dito, at saka yung rod ng battery dinudurog ko, hinaghalo ko. Hindi ko lang po batid kung ilang porsyento, at ang sukat niya po ay hindi ko po batid, pero pinagpapantay ko lamang po ang dami para naman pantay yung ano niya mga katiits, yung trabaho nila mga katiits. At kapag ka nakumpleto na yung power load dito mga katiits, yun na po ang ginawa kong locator mga katiits. At natutuwa ako sa resulta niya mga katiits, kasi hindi ko ito sinusubok sa mga alahas o kung ano-ano man na maliliit at saka malalapit lang na elemento o malalapit na mga gold, kundi sinubok ko po siya sa area kung saan yung madalas dinadalaw ng Hapon mga katiits, na taon-taon pumupunta yung Hapon para lang masilip niya yung lugar na hindi nga nagalaw, kasi nandoon po yung bunker mga katiits. Kapag ka nagsubok kayo ng inyong mga locator mga katiits, doon nyo dapat isubok yung locator nyo sa mga area or mga site na talagang may baon ng Hapon at totoo talaga na mayroong ibinaon. Doon ko po ito sinusubok mga katiits, sa mga lugar na positive at alam ko kung saan ang deposit, kasi nga po tinuro na po yun ng Hapon mga katiits, at saka may mapa po ang Hapon doon mga katiits. Kaya ganun po ako kasigurado na itong locator ko na ito ay makakatulong po sa akin mga katiits. Kaya good luck po sa ating lahat mga katiits. Kapag nag-treasure kayo, kailangan nyo po ng manual na locator or kahit anong locator or detector para po makatulong sa ating treasure site operation mga katiits. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong panonood mga katiits. Sana po makatulong sa inyo ang video na ito mga katiits. Good luck po sa ating lahat mga katiits. At panoorin nyo po ang diagram nito mga katiits, kasi nagbabaka sakali tayo na makatulong ito sa inyo, makatulong sa inyong site. Kasi kailangan po talaga mga katiits sa ating pagre-reading ng treasure sign ay mayroon tayong locator, detector or anumang gadgets na maaring magturo din sa atin as partial na locate, para naman may guide tayo kahit papaano mga katiits. Isang malaking bagay po na may alam ka sa pagre-reading o paghahanap ng treasure sign, kung ano yung tinuturo ng treasure sign mo, kailangan din may locator ka mga katiits. Kaya sa mga nagsisimula, kailangan nyo po ang ganitong gamit mga katiits. Isubok nyo lang po sa treasure site na may laman mga katiits. Ito na po yung power load niya mga katiits. Ginawa kong pendulum ay 3 ferrite rod na nakabalot po siya ng magnetic wire po mga katiits. Ganito po yung arrangement niya mga katiits, nakabalot na po yan. Yung isang dulo dyan ng magnetic wire ay nakakonek siya sa ferrite rod, at ang isang dulo naman niya, yung end point niya mga katiits, ay nakakonek siya dito sa dulo ng antenna mga katiits. Ganon din dito mga katiits, at dito rin. Kayo na pong bahala, kasi hindi ko po nabilang yon kung ilang ikot at ilang patong po yun mga katiits. Pinutol ko lang po itong ferrite rod na ito mga katiits, na nasa mga 1.5 inches po kahaba. Kayo na pong bahala kung gaano kahaba yung gusto nyo mga katiits. Basta't lahat ng dulo dyan ay nakakonek dito sa antenna, kasi kapag ka nakasagap na yan ng radioactive elements mga katiits, ay dadaan po dito yung enerhiya mga katiits sa antenna. Pagdating naman sa antenna mga katiits, ito may butas po dyan. Dito rin nakakonek yung magnetic coil o magnetic wire. Ginaganyan-ganyan ko lang yan para hindi siya maputol, para medyo maluwag. Nakakonek din siya dito sa kung paanong ginawa mo dito sa pendulum mga katiits. Ganon din ang ginawa ko sa power load. Nakakonek din siya dito. Ito yung dulo. Ito yung dulo ng
magnetic wire na pinulupot ko po dito sa isang ferrite rod na mahaba mga ka-TH. Mahaba po siya mga ka-TH. Yung isang buong ferrite rod ito na nakapulupot din dito yung copper wire. Yung magnetic wire mga ka-TH nakapulupot din dito at yung isang end point niya ay nakadikit dyan sa ferrite rod mga ka-TH. Ito namang spring mga ka-TH ay nilagay ko lang yan dyan kasi bali dipinsa po yan na itong wire na ganito, yung magnetic wire na dulo ng power load na ito ay hindi siya maputol. Kaya yung spring wala po iyang connection dito sa ating locator, kundi dipinsa lang po yan na hindi maputol itong magnetic wire mga ka-TH. Ito yung magnetic wire. Ito yung dulo nito mga ka-TH. Ito naman, yung ginawa kong mga ganito ay ito yung power load. Ito yung power load. Nakapaikot po ito sa kanya mga ka-TH. At ang power load ko po mga ka-TH ay charcoal pyrites na yung nakukuha sa ilog mga ka-TH gamit yung magnet. Tsaka yung sa gitna ng battery na tinatawag nating battery rod na dinurog ko at yun yung pinanghalo ko nito mga ka-TH. Kayo na pong bahala kung gaano karami siya mga ka-TH. Ito naman, ito PVC plastic po ito mga ka-TH para lang maiayos natin yung pagkalagay ng power load mga ka-TH. At kung nagtataka kayo mga ka-TH na kapag tayo ay naglo-locate, kung napapansin nyo, medyo gumalaw ng konti ang ating kamay mga ka-TH. Huwag po kayong mag-alala at saka huwag kayong magtaka doon kasi hindi natin kinukontra ang enerhiya na nasasagap nito mga ka-TH. Pinapakiramdaman po natin ang kunting enerhiya. Kunti lang po ang enerhiya na nasasagap niya mga ka-TH. Kaya wag nyo pong kontrahin sa inyong kamay. Kaya kung mapapansin nyo yung kamay natin ay medyo gumalaw siya ng konti na iisipin nyo, sinadya po yan. Kaya nandun yung sagap, papunta doon yung sagap. Kumbaga sinadya yan para pupunta doon yung swing ng kanyang locator para magkunwaring totoo yung reading niya. Hindi po ganun yun mga ka-TH. May mga galaw talaga na yung enerhiya nito dadalhin yung kamay mo sa enerhiya na nasagap nito mga ka-TH. Kaya kung may konting galaw man na nakikita nyo sa ating kamay mga ka-TH ay wag po kayong magtaka doon kasi ganun po talaga, meron talagang kunting galaw. Kasi naman pagka kinontra mo yun mga ka-TH, pagka kinontra mo yung swing o yung galaw ng pendulum mo mga ka-TH, magkontrahan kayong dalawa ay walang mangyayari sa inyo mga ka-TH. Kasi nagkokontrahan kayo. Lalakas lang yung swing nun mga ka-TH. At kapag lumakas yung swing niya mga ka-TH, magiging walang kwenta na po. Kasi hindi mo na mararamdaman yung enerhiya na kanyang nasasagap mga ka-TH. Kaya pagka nakita niyo yung galaw sa kamay na konti, okay lang po yun mga ka-TH. Ang importante, nararamdaman ng may dala ng locator, nararamdaman nila ang enerhiya na sinagap ng kanilang locator mga ka-TH. Yan lang po mga ka-TH.